Okay, one. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito at ako po ay bumabati sa bawat isa ng isang pinagpalang umaga sa Panginoon. Kung meron man po siguro tayong natatanggap na pagpapala araw-araw na sinasabi ng Biblia, ay walang iba kundi matagpuan natin ang ating sarili na may panibagong buhay at kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon sa umagang ito. Kaya naniniwala po ako ng bawat isa ay may kaunawaan at karunungan na makapagpuri at makapagpasalamat sa Panginoon sa bawat umagang ibinibigay ng Panginoon sa Kanya. Kaya sa umaga pong ito, wala po tayong dapat na itaas at maluwalhati, kundi ang pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya tayo po ay sama-samang muli na magtipon-tipon saan man po tayong lugar na naisin at nasahin na makapagtaas ng pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya sa umaga pong ito, purihin ang Diyos na dakila, ang kataas-taas ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang nagbigay sa atin ng buhay, ang nagturo sa atin ng pananampalataya, ang Panginoong Hesus na sa atin ay nagligtas, nagmahal, at ito'y ipinakita niya sa krus ng Kalbaryo. At ganoon din sa banal na Espiritu na ibinigay ng Panginoon bilang isang comforter. Purihin ang Diyos sa umagang ito. Ang ating pong morning devotion ay dito magmumula sa lugarin po ng Door of Faith Church Taoyuan sa bansang Taiwan. Kami po at ang buong kongregasyon ng DFC Taoyuan ay bumabati sa bawat isa ng mapagpalang umaga. Bago po ang lahat, tayo po muna ay maghandog ng awitin sa Panginoon. Muli po nating sambahin ang Panginoon sa oras na ito, sa panibagong buhay at kalakasan na ibinigay sa atin, at muli nating sariwain sa pamamagitan ng pag-awit na ito ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Hallelujah! Awitin po natin yung tanging pagmamahal. Sige nga po, magpuli tayo sa Panginoon. Hallelujah! Purihin ang pangalan niyo sa lupa, maging sa langit, aming Diyos, aming Diyos. Makit po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Walang ibang nagmahal sa akin ang tulad niyo, yes Lord. Pag-ibig niyong wagas at di nagbabago,
sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa iyo ay natumo dahil sa iyong tanging pagmamahal. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kayo at pupurihin kayo bilang tanda ng aking mamahal. Minsan pa nga po sa umpisa, walang ibang nagmahal. Walang ibang nagmahal sa akin ang tulad niyo. Pag-ibig niyong wagas at di nagbabago, pinatunayan niyo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa inyo ay natamo dahil sa iyo. Dahil sa inyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kayo at pupurihin kayo bilang tanda ng aking pagmamahal. Kayo ang hari at tagapagligtas, banal niyong pangalan aking itataas. Panginoong Jesus, aming Diyos, iaalay sa inyo aming lakas. Kayo ang hari, kayo ang hari at tagapagligtas, banal niyong pangalan aming itataas. Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay sa inyo aming lakas. Kayo ang hari, kayo ang hari at tagapagligtas, banal niyong pangalan aking itataas. Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay sa inyo aming lakas. Ulit pagkakataon po. Kayo ang hari at tagapagligtas, banal niyong pangalan aking itataas. Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay sa inyo aming lakas. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay sa inyo aking lakas. Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay sa inyo aming lakas. Hallelujah. Tayo po yung sandaling manalangin sa Panginoon. Aming Diyos na mabuti at banal, makapangyarihan, patuloy po naming kinikilala ang inyong kadakilaan, Panginoon, ang inyong kaluwalhatian, ang inyong Panginoong sovereignty, O God, ang inyong Panginoong pagiging makapangyarihan. Tunay nga, O Diyos, na kami bilang mga tao ay minsan nabanggit sa inyong mga salita na walang magagawa kung kami po ay malayo sa inyo. Kaya naman po, Panginoon,
bilang mga mananampalataya at nagtitiwala sa inyo, na kayo lamang ang aming natatanging pag-asang tiyak sa buhay na ito, Panginoon. Lumalapit po kami at minsan pang ibinababa ang aming mga sarili. Muli po kami nagpapasiyasat ng aming puso't kaisipan at muli po kaming humihiling nang minsan pang maiparanas niyo sa amin, Panginoon, ang presensya ng inyong pagpapatawad sa bawat isa. Muli niyo po kami, Panginoong, linisin at tugasan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus upang ang bawat isa ay makaranas, Panginoon, ng dakila ninyong pagpapatawad sa umagang ito. Mawala, Panginoon, yung mga pagdududa. Mawala, Panginoon, yung pangamba. Sapagkat itong mga bagay na ito ay nabihag na nang mapagtagumpayan ninyo ang krus ng Kalbaryo, Panginoon. Kaya ang mga bagay na ito ay wala nang hold sa amin. Panginoon, patawarin niyo kami sa aming pagkakasala. Sa aming, Panginoong, mga isipin, nagawa, nasa pang bawat isa ay malayang makalapit sa inyo. Sa bawat pag-aaral ng inyong mga salita na maituturo ngayong umaga, Panginoon, dito sa aming morning devotion. Ito'y gamitin ninyo at kasangkapanin, Panginoon, na minsan pa'y maghatid sa amin ng kalakasang espiritual. Karunungan, kaalaman, Panginoon, na magagamit namin, Panginoon, sa pagpapatuloy ng aming pananambahan at pananampalataya hanggat kami ay may buhay na nagagamit galing po sa inyo. Tulungan niyo po ang bawat isang makikinig na magkaroon ng bukas na kaisipan, bukas na puso, upang sa ganoon, Panginoon, ang bawat salitang aming maririnig ay malayang makapanahan sa amin. At kung ito'y makakapanahan, ito po ay magkakaroon ng paghahari sa amin. At kung ito po'y magkakaroon ng paghahari sa amin, naniniwala kami na malaya po kayo makakakilos sa bawat isa. Aming Diyos na dakila at banal. Patuloy kaming umaasa, nananampalataya, na ang banal na Espiritu po ninyo ang siyang mangunguna sa buhay ng bawat isa. Kaya ang dalangin po namin, pagpalain niyo po ang bawat isa, upang sa ganun, Panginoon, ay higit po kami na magamit at mapagpala po namin ang inyong pangalan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat-lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, tayo po ay magpatuloy sa pag-aaral po ng salita ng Diyos sa gabing ito. Sa umagang ito. Pasensya na po kayo. Ako po atay tulog pa. Makipagbukasan po kayo sa akin sa aklat ng Mateo, chapter 6, verse 12. Salamat po sa Panginoon sa pagbibigay ng pribilehiyong magamit po sa ganitong uri ng gawain na walang ibang tinataas kundi ang pangalan po ng Panginoon. Ang ating pong mapag-aaralan sa umagang ito ay may pinamagatan ko pong The True Essence of Forgiveness. At bago po ang lahat, basahin po muna natin ang talata na matatagpuan sa aklat po ng Matthew chapter 6, verse 12. Ito po ang sabi: Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Sa panahon na atin pong ginagalawan ngayon at meron tayo, ay batid na po natin, biblically speaking, na we are now living in a last days. At kung mapapansin natin, ay kabi-kabila na rin ang post sa bawat social media about last days. No? At kung meron man tayong pinakamainam na gawin sa panahon natin ngayon, ay walang iba kundi maghanda. Sapagkat wala naman po talaga nakakaalam ng exact day na kung kailan mangyayari ang sinasabi ng Panginoon when it comes to the term last days. Minsan sinabi ito ng Panginoon, it is not for you to know. Na kahit ang mga anghel ay hindi nila alam. Na kahit ako bilang Diyos ay hindi ko alam. Only the fathers know. Ang Diyos lamang ang nakakaalam, ang Diyos Ama.
Sa isang tagpo po na ito, ng ating paghahanda, dapat po nating maunawaan na mayroon tayong isang bagay na panatilihin nating maayos sa ating kalooban. Sapagkat naniniwala pa ako kung meron mang titingnan ang Diyos sa kanyang muling pagbabalik, ay hindi ang ating mga ginawa, hindi ang ating mga posisyon, hindi ang ating pagkatao, kundi ang puso at ang nilalaman nito. Pag-aralan po natin yung talata na ating nabanggit sa umagang ito. Ito pong Matthew chapter 6 ay panalangin ito actually na itinuro po ng Panginoong Hesus. At ito ay panalangin na kung saan humihingi ng kapatawaran ang nananalangin sa Diyos. Sa pamamagitan, nagkaroon po siya ng contrasting na, Panginoon, patawarin niyo po ako sa kung papaano ko po pinapatawad ang mga nagkasala sa akin. Ngayon, tukuyin po natin yung tinatawag na unforgiveness. It is a opposite of forgiveness, yung unforgiveness. Sapagkat yung unforgiveness po ay talagang maituturing nating kasalanan. Na hindi natin alam na kung meron ba tayo o wala nung unforgiveness na yan. Habang tayo po ay nagpapatuloy, atin pong malalaman at tutukuyin kung ang puso po ba natin ay talaga bang wala nang tinatawag na unforgiveness. No? Sabi po sa Matthew chapter 6 verse 14 hanggang 15. Ang sabi po dito, kung pinatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo sila pinapatawad, hindi rin kayo papatawarin ng inyong amang nasa langit. Is it interesting na lahat ng tao, especially yung mga believers, ay we're expecting by faith that tayo ay kasama sa raptured, no? Ng pagbabalik ng Panginoong Hesus. At alam naman natin na ang huling hantungan nito ay ang langit. Ngunit may isang bagay na tinutukoy ang verse na ito na tayo ay hindi maaaring mapatawad kung tayo ay hindi nagpapatawad. So meaning to say na kasi ang sabi dito, kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos Ama. So, is it interesting na ang Diyos Ama na nasa langit, ang sabi ng Salmo, siya'y nakaupo roon at simula roon ay pinagmamasdan niya ang lahat ng tao sa daigdig, mabuti man o masama. Alam niyo po, kung meron man tayong dapat masiguro, ay hindi yung pag-alam sa oras at panahon kung kailan darating ang Panginoon. Kundi dapat masiguro natin na yung puso natin ay talagang totoo nang nagpatawad. Talagang totoo nang nagbigay ng totoong pagpapatawad. Kasi ang sabi dito, pag hindi ka nagpapatawad, hindi ka rin patatawarin ng Panginoong Diyos Ama. So kung hindi tayo patatawarin ng Diyos Ama, paano po tayo magiging welcome sa langit? Is it really making sense? Maaring tayo ay overwhelmed sa ating buhay dito sa daigdig, sa ating paglilingkod. Ngunit huwag po tayong magpadaya sapagkat merong isang kasalanan na maaring nagtatago sa ating puso. At ito ang maging dahilan na tayo ay mapalayo imbis na mapalapit sa inilaan ng Panginoon sa atin. Naglagay po ako dito ng mga ilang bagay na kung saan ay maaring maging dahilan o bunga nung hindi pagpapatawad. Alam niyo po, bukod sa ating sarili, ang Diyos ang nakakaalam kung talagang ba tayo ay nagpatawad na o hindi pa. Ang sabi po dito sa Matthew 5:24-26. Sabi po dito, kapag Matthew 24, iwan mo muna ang handog mo sa harap ng altar, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka bumalik at maghandog sa Diyos. Purihin ang Panginoon.
Alam niyo po, unforgiveness make things unacceptable before the Lord. No? Kung ang puso natin ay nagtataglay ng hindi pagpapatawad, ang sabi po ay, ito ay lahat ay magiging walang kabuluhan. Ang sabi nga po dito, kung sabi nga po sa iba, ay kung maaalala mo na may hinanakit sa iyo yung iyong kapatid, actually hindi nga ikaw yung mahinanakit, yung kapatid mo, maalala mo na may hinanakit sa iyo ay puntahan mo muna bago ka maghandog. So alam natin na ang Diyos ay banal. Alam natin na yung ating simbahan o yung ating iglesyang kinabibilangan is a replica lamang ng totoong templo sa langit. At kung papaano natin i-exercise o i-execute yung ating pananambahan, dapat po ay taglay natin yung tinatawag na kabanalan. At naniniwala po ako na forgiveness is part of a holiness. Parte po ito ng kabanalan. Hindi po natin pwedeng sabihin na tayo ay banal, ngunit wala namang pagpapatawad sa ating puso. Ang sabi po ng Revelation, sa huling panahon o huling araw, yung mga banal po ay magpapakabanal pa. At yung masasama po ay magpapakasama pa. Tayo po ba ay habang nagpapatuloy sa ating pananampalataya ngayon, nararamdaman po ba natin yung ating kauhawan sa kabanalan? Na para bang kulang pa yung ating ginagawa sa Panginoon. Kulang pa yung mga salita ng Diyos na humuhubog sa akin. Gusto ko pa. Hanggang kumbaga sa madaling sabi, pagka ginilitan mo na yung sarili mo, lalabas yung dugo ng salita ng Diyos. Yung dugo mo ay napapalitan na ng salita ng Diyos. Hindi natin sinasabing perfect, no? Ang sinasabi natin ay lahat ng mga banal sa huling panahon, magpapakabanal pa sila. At lahat naman ng masama sa huling panahon ay magpapakasama. Ngunit tayo ay taglay natin ang karunungan na nagmumula sa Panginoon. At taglay natin yung tinatawag na free will, kung saan ay pwede po tayong mamili kung ano yung pagyayamanin natin sa ating mga buhay. At yung pag-aaral natin ngayon patungkol sa kabanalan, ay nagtumutukoy na kailangan po nating talagang magkaroon ng isang dalisay na kalooban na wala po doon yung tinatawag na unforgiveness o yung hindi pagpapatawad. Alam niyo po ang sabi ng salita ng Diyos, ang Panginoong Hesus, nung siya ay namuhay dito sa daigdig, siya ang Diyos na nasa katawang tao na may kakayanang sumiyasat ng puso ng isang tao. Hindi na kailangan ng Panginoon na ikaw ay talagang maobserbahan niya, no? Exactly on the spot, kapag tiningnan kanya, nasisiyasat niya ang iyong puso at wala po tayong maitatago. At ngayon, naniniwala tayo na God is omnipresence. Siya po ay nasa lahat ng dako. Ang sabi nga ni David, paano ako makakapagtago sa inyo, Panginoon? Pagpupunta ako sa bundok, naroon kayo. Pagpupunta ako sa ilog, naroon po kayo. Hindi po tayo makakapagtago sa Panginoon. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat siya ay Diyos na hindi nanghuhusga sa kanyang mga pinili at mga anak. In fact, the Bible says in John 3:17, si Jesus ay nagpunta dito sa lupa, hindi upang hatulan o husgahan ng mga tao, kundi para sila iligtas. Ako po naniniwala na kasama natin ang Panginoon. And every time na nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, naniniwala po ako na ang banal na Espiritong ibinigay ng Panginoon sa atin will work through the Word of God that we hear. Ang banal na Espiritu ay may kakayanang kumilos sa salita ng Diyos. Kaya naniniwala ako na ang conviction ay darating. At kapag dumarating po ang conviction sa atin, ang sabi po ng Hebreo, huwag na po nating patigasin ang ating puso. May mga ilang bagay po ako nabanggit dito. Ang sabi po dito, why we need to forgive. Basahin po natin ang Ephesians chapter 4,
chapter 4, verse 32. Ang sabi po dito, sa halip maging mabait kayo at maawain sa isa't isa, ang mapagpatawad kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Why we need to forgive? Una ay, bago po tayo naligtas, napatawad po muna tayo. Bago tayo naligtas, pinatawad muna tayo ng Panginoon. That's why wala po tayong karapatan na hindi magpatawad. At hindi po mahirap yon, sapagkat una nating naramdaman ang pagpapatawad bago tayo magpatawad. Alam niyo po, ang isang bagay na mahirap ituro, yung hindi niyo natutunan. Kaya kailangan matutunan po muna natin. Sabi po sa John 13, sabihin ko na lang po yung thoughts kung bakit natin kailangan magpatawad, dahil tayo po ay pinatawad ng Panginoon unconditionally. Minahal tayo ng Panginoon unconditionally. Kaya wala pong dahilan upang hindi tayo magmahal at magpatawad din ng iba. Sabi po dito sa Luke chapter 23 verse 43, bakit po natin kailangan magpatawad? Ayun na po. Dakot po tayo sa pangalawa. Kailan po yung tamang pagpapatawad? When is the perfect time to forgive? Ang sabi po dito sa Luke chapter 23 verse 43, Jesus answered him, "Truly I tell you, today you will be with me in paradise." No? Ang pinaka-perfect timing po ng ang pagpapatawad ay kung kailan po sariwa pa ang sugat. Ang Panginoon ay nagpatawad siya noong mga panahon na siya ay nasa krus ng Kalbaryo at sariwa pa ang sugat. At ito ay nagbubunga ng kaligtasan. Alam niyo po, kapag tayo nagbigay ng pagpapatawad, para tayo nagbibigay ng pagpapalaya. Kaya napakabuti at napakaganda isipin na hindi lamang sila natin napapatawad. Actually, we're serving them a deliverance from kinds of spirit na umaalipin sa kanila dahil sa hindi natin pagpapatawad. Kaya po ang pagpapatawad po ay kapangyarihan. Kapangyarihan na ibinibigay mo sa isang tao na siya ay mabuksan ang kanyang kaisipan. Kasi magtatanong, bakit kaya? Ba't kaya ako pinatawad nito? Ako naman yung nagkasala sa kanya. Siya pa yung lumapit sa akin. Di po ba? Ngayon, bakit? When is the perfect time to forgive? Kung kailan tayo nasaktan. No? Huwag na po natin, sabi na nga ng Panginoon, huwag niyo nang antayin na palubugan ng araw yung inyong mga hindi pagkakasunduan. Ganun na dapat natin inilalagay ang ating sarili sa salita ng Diyos. At hindi na yung mga sarili nating mga kaunawaan at kaalaman. Ayun, sapagkat yun po ay galing sa laman. No? Kung meron man po tayong pagbabatayan, wala pong iba kundi ang salita ng Diyos sapagkat ito'y galing sa Espiritu. Sa huling punto po, ito po. Nagpatawad na. Ito po yung sagot. Kailan natin malalaman? Tingnan po natin ang Panginoong Hesus. Ang una po niyang panalangin sa krus ng Kalbaryo, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Nagpatawad po ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At doon natin malalaman na tayo nakapagpatawad na kung natututo na po tayong maipanalangin sila. At ang panalangin ay ganito, "Forgive them, for they do not know what they are doing." Yung atin pong text kanina ay nagsasabi, "Panginoon, patawarin niyo po ako gaya ng pagpapatawad ko sa iba." Now, praise God, it is amazing transformation na ginagawa ng Diyos sa atin. Nadadako tayo sa isang panalangin na kung saan ipapanalangin naman natin yung mga nagkakasala sa atin.
na sila ay mapatawad. Pagkat hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Ang galing po nag-umpisa tayo sa pananalangin ng Panginoon, patawarin niyo po sila, patawarin niyo po kami, gaya ng pagpapatawad namin sa iba. Now, nananalangin tayo para masabi natin na talagang nagpatawad na tayo para matest natin yung ating sarili, ipinapanalangin na natin sila ngayon. Na sila ay pagpalain. Ang iba pa nga ang panalangin ganito, Panginoon, pagpalain niyo po sila ng higit pa kaysa sa akin. Di po ba? Alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Kung ating babasahin ang Hebreo chapter 8, verse 12, kapag ang Panginoon ay nagpatawad, it is a complete. Ang sabi po dito, sapagkat patatawarin ko ang kasamaan nila at lilimutin ko na ang mga kasalanan nila. Forgive, forget, and move on. Doon lang talaga tayo makakapag-move on. If we already forgive. Kasi ang Diyos, kapag nagpatawad siya, kinakalimutan na din niya. Parang ganito. Kapag lumapit tayo sa Panginoon, naalala natin yung kasalanan natin, sinasabi ng Diyos, di ko na maalala. Patawad po tayo, katulad ng ginawa ng Panginoong Hesus. Last verse ko na lamang po sa Psalms, sa 2 Corinthians chapter 3, verse 17. Pakibasa nga. Pakibasa nga po. Yes po, 2 Corinthians chapter 3, verse 17. Ang sabi po dito, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ang malaya lang po ang may kakayanang magpalaya din. Alam niyo po, kung tayo ay talagang pinananahanan ng banal na Espiritu, hindi po mahirap sa atin ang magpatawad. Kung tayo po ay talagang pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi po mahirap sa atin ang magmahal. Sapagkat ang Diyos, siya ang unang umibig sa atin. Bagaman hindi pa tayo kaibig-ibig, pero siya'y namatay na para sa atin. Ang malaya lang po ang may kakayanang magpalaya din. Kaya kung tayo po ay pinalaya ng Panginoon, magpalaya din po tayo ng iba sa pamamagitan po ng pagpapatawad. Alam niyo po, ang isang damo o isang halaman na kung ayaw na nating mamunga yon, yung iba kasi tinatalbosan lang, pinuputulan lang. Pero ano po yun, tutubo po ulit. Alam niyo po kung ano po yung pinakamabuting bagay na gawin? Bunutin po yun. Pati po yung ugat. Kaya sa paghingi ng pagpapatawad at pagpapatawad sa ibang tao, para po nating binubunot yung ugat. Kaya yung isang bagay na yon, hindi na po yun sisibol sa mga puso natin. Kaya naman, sa pagdating ng Panginoon, naniniwala tayo, tiyak, darat na ng Panginoon na ang puso mo ay malinis. Kung meron mang lumalago doon, ay hindi na yung unforgiving heart o unforgiveness, kundi yung forgiveness na kung saan ang Panginoong mismo ang nagturo at nagpakita. Pinatunayan niya ito sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa Panginoon at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Panginoon, salamat po sa umagang ito at tunay nga na ang salita niyo ay buhay at kumikilos. Patuloy naming idinudulog sa inyo ang aming mga puso, Panginoon. Tulungan niyo po kami at ng inyong banal na Espiritu sapagkat kami bilang mga tao ay mahirap sa amin ang bagay na ito. Ngunit kung naroon po ang patuloy na pagkilos ng inyong banal na Espiritu, ang lahat po ay magiging madali. Ang lahat po ay magiging parang banayad na lamang. At hindi po magiging pilitan. Magiging totoo po ito. At kung ito po ay totoo talaga, ito po ay nagkakaroon ng bunga na kung saan nakikita po namin ay lumalaya yung mga tao. Para silang nakakalagan sa kanilang mga tanikala. Maaaring matagal ng dala-dala yung mga ganong klase ng nararamdaman sa kalooban.
Ngunit dahil ang salita ninyo ay totoo, tapat at makapangyarihan, ang bawat isa ay napapalaya. Kaya po, Banal na Espiritu, patuloy po kayo magministeryo sa buhay ng bawat isa. At ang aming puso at kaisipan ay patuloy po ninyong pagharian. Kaya Panginoon, sa umagang ito, madakila po kayo at maitaas sa amin pong mga buhay. At kami po ay totoo at tunay at laging handa, Panginoon, sa muli ninyong pagbabalik. Salamat po. Kayo po ang mapapurihan at madakila sa aming mga buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang Panginoon at God bless po sa bawat isa.